Dadako na tayo sa ating lesson, sa ating topic. So, ang napunta po sa akin ay designed to grow in social aspect. So, hindi ata gumagana yung isang slide. I-note nyo na lang yung mga sasabihin kong keywords at mga verses. Ayan. So, let's start mga kapatid. And, ayan, habang pinag-aaralan ko yung topic na to mga kapatid, yung designed to grow in social aspect, I realize mga kapatid na meron siyang dalawang side sa as Christians tayo. So, social growth, hindi lang siya tumutukoy sa pagkakaroon ng connection or ng intimate relationship sa maraming tao. Pag marami kang kaibigan, hindi ibig sabihin nun na nag-grow ka na socially. So this lesson mga kapatid, hindi siya yung usual na or wala kayong maririnig sa akin na tips kung paanong tayong as Christians makasalamuha sa mga non-believers, pre-believers. So, ngayon, ibang social growth ang ating maririnig. At ito ay reminder sa atin, Christians, na kahit Christian tayo, hindi tayo exempted sa mga foolish people. Ayan. So, ayan. Sa topic na to, ayun nga, magiging reminder sa atin, maging aware tayo sa pakikisalamuhan natin sa iba. Kasi baka nako-compromise na yung faith natin as Christians. And ayun, maybe sa ibang time mga kapatid, mapag-usapan naman natin yung kabilang side ng social growth. Next slide. Ayan. So, ang topic or ang main topic ay walk with the wise. Main verse is Proverbs 13:20. Ang sabi sa Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. So, who we surround ourselves with most, who influences us, will have a huge effect on us. Hindi ibig sabihin noon mga kapatid na hindi na tayo makikisalamuha sa mga pre-believers. At hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo pwedeng mag-spend ng time sa kanila. We are around people who are not following Jesus. And we want to be the salt and light in the world. We need to evaluate in our lives who is influencing us the most. And if someone is influencing us, nawala sa puso nila ang Panginoon, at ang salita ng Panginoon, ang wisdom ng Panginoon, dun tayo maging maingat, mga kapatid. Dahil, ayun nga, nasa mundo tayo na kung saan we are surrounded sa mga tao na hindi sinusunod ang ating Panginoon. So, whoever walks with the wise becomes wise. We want to walk alongside with the wise people. At lagi nating alalahanin, this is not the wisdom according to the world. This is wisdom according to God and His Word. Remember, the beginning of wisdom is the fear of God. So let's walk with people na kinatatakutan ng ating Panginoon, mga kapatid. We want to be around people who revere God, who follow God, and who worship God, and people who know His Word and are trying to live according to it. It is extremely important, mga kapatid, to choose one's friends wisely. So, maging maingat tayo sa pagpili
sa ating mga kaibigan. The people we choose to associate with will influence our decisions and our outlook in life. Their choices and their decisions can affect our lives. Next. So, sa Proverbs, dinefine ang wisdom and foolishness. The word wisdom derives from the root word wise. The word wise is termed chakam in Hebrew tongue. Chakam means to be wise, act wisely, make wise, show oneself wise. So, makikita niyo yan sa Proverbs 23:15 and in Psalms 119 verse 98. Ayan, so, wise person seeks God and godly knowledge. So, makikita natin yan sa Proverbs din. A fool is the one who rejects God and pursues his own path. As I said kanina, whoever walks with the wise becomes wise. So, let's walk with the wise people, mga kapatid. And though you may be wise, foolish friends will eventually destroy you. Amen ba, mga kapatid? Though you may be foolish, wise friends will show and teach you success. And this lesson, mga kapatid, ay importante din sa mga kabataan na katulad ko at yung mga future generation, dahil kadalasan, mga kapatid, yung mga kabataan, sila yung madaling madala at sa gawa ng mundo. Foolish friends are a great threat to children and youth, because children and youth are not wise enough to choose their friends. That's why, mga kapatid, importante din sa mga magulang na gabayan yung kanilang mga anak sa pagpili ng mga kaibigan. At reminder din to sa mga magulang na kinikilala nila yung mga kaibigan ng kanilang mga anak. That is one of the most important things you can do for the success of your children. Diba? Yung mga magulang gusto ang successful na life para sa kanilang mga anak. So, dapat ang mga magulang, ginagabayan nila ang kanilang mga anak. Fools cannot be real friends sa mga anak ng Diyos. They do not fear God. Si David, mga kapatid, na-reject niya yung mga fools na tao. Pinili niya ang kaibiganin yung mga taong may takot sa Diyos. Nawalan ba siya ng mga kaibigan? Hindi, mga kapatid. Nagkaroon siya ng kaibigan katulad ni Jonathan, ni Ittai, at ni King Hiram. So, kapag pinili natin yung mga wise people, kapag pinili nating makisalamuha sa kanila, hindi ibig sabihin nun na hindi na natin kakaibiganin yung hindi natin sinasabing na hindi natin pananampalataya, ganon. Hindi ibig sabihin nun na ganon nga. Ang ano lang nun is mas pinipili natin mag-spend ng time sa mga tao na kilala ang Panginoon. So, next slide. There are 3 characteristics of walking with the wise. And there are 3 words that characterize the idea of walking with the wise. Number 1, friend. To walk with the wise means you're not taking the journey of life alone. You need friends, especially wise friends, mga kapatid, na sasamahan kang to walk with you. Those friends may include family members, co-workers, neighbors, leaders, coaches, mentors, and more. The question is, are they wise? Do they exhibit a love for God and people?
a learning attitude, may humble heart ba sila, a moral life, at handa ba silang pakinggan ka, handa ba silang tulungan ka? Kung ganun sila, invest your time with those friends, mga kapatid. Yeah. Dahil mas maganda na inilalapit natin ang ating sarili sa mga wise people. Second, frequent. Gawing habit ang pagtitake ng wise vitamin galing sa wise person. Hindi one time, good time. Ina-earn yan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na narinig mo siya ng isang beses, tama na yon. Hindi ka na makikinig ulit. Paunti-unti hanggang sa kaya mo na i-absorb lahat. Meaning, if you want to be a wise person, maglaan ng oras sa gathering with wise people. Frequency allows you to digest what you're learning from wise people and absorb their wisdom one dose at a time. Number 3, forward. To walk with the wise implies forward movement. In other words, walking means you're moving from point A or from this place or to another. You're not moving backward and you're not sitting still. You're taking steps forward toward a better destination. So continue walking and walking with wise people, mga kapatid, para mag-move forward tayo at mag-grow din tayo socially. Next slide. Ayan. So, ang tanong, are the people you spend the most time with helping you become wise? So, yung mga nakakasama mo ba? Yung mga nakakasalamuha mo ba? Is, tinutulungan ka or nagkakaroon ng big impact sa'yo. So, ikaw lang ang nakakaalam niyan, mga kapatid. Let us remember, mga kapatid, if you want to be a wise person, dalhin mo ang salita ng Diyos. At if you want to be a wise person, surround yourself with wise people. Yun lang. Praise the Lord.